Hey mga bros, may balikita nga tayo dito kay Remy Martin. Yes, ito po yung 6th flat point guard na nababalita na magpapadeclare na rin ng PBA Rookie Draft 2025. So, ito talaga yung pinaka-big news sa atin dito sa Pinas na pupunta na dito si Remy Martin at maglalaro sa PBA. Dahil mantagal na rin itong nagiging Gilas prospect, mga kabrods, na sana ito dapat yung isa sa mga kinukuha ni Coach Tim Cone. Kaso nga lang, college pa siya nun. Pero kahit college siya, nakapag-champion ito sa Kansas, mga kabrods, taong 2022. Kaya nga isa ito sa mga naging Gilas prospect that time. Pero ngayon, nagkakaroon ng experience ito sa Keflavik, dun sa Iceland League, mga kabrods. Gusto na rin itong maglaro naman sa PBA. Napakahinog na nito ni Remy Martin. Kung college nga, hinog na ito at gusto sanang ilagay sa Gilas lineup. Paano pa ngayon, mga kabrods? And ito, isa ito sa mga minamata ngayon ng San Miguel Beermen na gustong kunin ito pong 6th flat point guard na ito. Dahil ngayon paparating na PBA Rookie Draft 2025, ang daming ang mga magagaling na players, point guards, big man, wings, mga kabrods na magpapadraft ngayon. Yung iba Phil-Am din. Pero ito po kasing si Remy Martin ang isa sa pinakahinog sa kanila, mga kabrods, dahil nga yung experience na ito ay halos lahat sa ibang bansa, mga kabrods. Tapos ang gaganta pa ng mga pro leagues na pinaglalaroan nito sa Iceland pa, mga kabrods. Nakapaglaro na rin sa Arizona State, naging Icelandic Cup taong 2024 last year rin. Kaya nga, ito pong si Remy Martin ay talagang gustong kunin na ng San Miguel Beermen dahil ito talaga yung minamata nila sa dami-dami, mga kabrods. And guess what? Siya pala yung naging scoring leader dyan sa Keflavik. Yan. Yes, mga kabrods, awards nyo yan kahit i-search nyo pa. And yun, naging scoring leader, it means na one of the best scorer pa ito ng liga nila. So grabe, no, pro league pa yan, mga kabrods. Paano pa dito sa PBA? Kayang-kaya na siguro niya lalo dito dahil iba naman din ang level ng competition dun sa Iceland. While dito sa PBA, mas kaya niya dito, mga kabrods. Isa rin sa mga gustong experience din kasi ni Remy Martin ang makagpaglaro dito sa atin sa Pinas. Dahil syempre, Phil-Am ito and pwede naman itong magpa-draft sa ating Rookie Draft 2025. So malaking tulong ito sa SMB, lalong-lalo na ito pong si Chris Ross. Kahit magandang nilalaro ngayon, maski nung semis, up to championship, alam natin sila na ang leading ngayong serye sa championship round against TNT Tropang 5G. Gusto rin naman ng SMB management, meron silang susunod sa yapak na mga Death 5, mga kabrods. Lalong-lalo na ito pong si Remy Martin na 27 years old lang, mga kabrods. Ito talaga yung pinaka-future ng Beermen kung tutuusin. Tapos, kasama pa niya dyan sa backcourt rotation na yan. Ito pong si CJ Perez, mas lalo na, mga kabrods. Kung alam nyo na yung skill set na ito, ay mamamangha na lang kayo, mga brods. Kumbaga, parang meron kang NBA caliber sa iyong kupunan. Kung makuha mo si Martin, parang meron kang dalawang import sa Governors Cup 2025 dahil magaling na player to, best scorer ng Iceland, best shooter, mga kabrods, one of the best defender rin kahit papano dun sa team niya sa Keflavik. Tapos grabe rin yung handles neto, yung ball control neto, yung skills neto, mga kabrods, yung footwork din neto, yung court vision, and yun, syempre point guard ito, mga kabrods. Talagang pure point guard ang laruan ni Remy Martin. Biruin niya yan, scorer na point guard pa, tapos athletic pa, mga kabrods. Dito sa SMB, ang laki ng tulong nito. And ito, yung pinaka-jackpot na rookie na makukuha ngayon ng San Miguel Beermen ngayong 2025. Kaya komento mo na mo dito, mga brods, Remy Martin, dapat na ba itong i-push at i-negotiate na ng San Miguel Beermen? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. Alam nyo ba na ito pong si Kobe Paras? Yes, mga brods. Isa rin ito sa mga prospect ng ating PBA Rookie Draft 2025 na gustong kunin naman ng Barangay Ginebra San Miguel. Grabe, ito pong si Kobe Paras. Ang tagal na rin itong natenga sa basketball. Pero nung makita natin na yung mga practices niya dyan, mga recently lang, mga kabrods, yan, yung mga pinapakita natin sa highlights, na okay pa rin naman ang skills na ito ni Kobe Paras.
onting gising lang, muscle memory lang yan. May babalik niya yan. Tapos ang maganda pa dito ay nagpa-slim pa si Kobe Paras. Grabe yung timbang nito, biglang bumagsak. Kaya grabe rin yung bilis at speed at agility nito ay tumaas din mga kabrods. Yan ang kagandahan dahil mas mabilis na Kobe Paras na ang makikita natin ngayong PBA Governors Cup 2025. And ang dami nga rin mga reports and rumors na gustong kumuha kay Kobe Paras, pero ito pong 6'6" power forward or small forward na ito ay ang Ginebra talaga ang gustong kumuha nito. Dahil nga ang Ginebra, alam nating na-eliminate ngayong semis ng SMB, gusto nilang magpalaki ng lineup. 6'6" si Kobe Paras, and yun, athletic din ito katulad ni ng Malonzo mga kabrods. Kaya ang laking tulong nito sa ilalim, sa defense, and maski sa offense. And one of the best dunker rin ito ng team kung sakali. Huli na niyang pinaglaruan yung mga Nigata Alperex, pati yung Alteri Chiba sa Japan B-League mga kabrods. Kahit papano, may experience pa rin ito sa Japan and kayang-kaya niyang maidala ito sa PBA. Former UP Fighting Maroons noong 2019. Kaya experience na ito mga brods ay di rin basta-basta. Ito pong si Kobe Paras. Kaya malaking tulong ito sa Ginebra dahil sabi nga sa reports and rumors, ang Ginebra ay nagre-rebuild na ng lineup at gustong bumawi sa Governors Cup 2025 at magpapalaki sila ng lineup mga brods. So ito na nga, speaking of magpapalaki ng lineup, gusto rin kunin ng Ginebra, ito pong si AJ Edu. Yes, ang 6'10" naman ng Nagasaki Belcha, ang 25 years old na yon, ang ipapares nila sa kukunin kay Kobe Paras mga kabrods. 6'6" plus 6'10". 27 years old lang si Paras, tapos 25 din naman ito pong si AJ Edu, kaya grabe magiging future bigs ng Barangay Ginebra San Miguel neto kung tutuusin mga kabrods. Well, sino ba namang hindi nakakakilala sa laruan ni AJ Edu na isa sa mga katulong ni Kai Soto sa Gilas Pilipinas mga brods. Sa center position, sabi nga nila mas matigas nga din ito kay Kai Soto. Parang import na rin maglaro ito pong Phil Cypriot na ito. At isa pa, ay naglalaro ngayon sa Japan B-League. Grabe rin. From Toyoma Grouses to Nagasaki Belcha. And yung experience nito ay mas lalo na mga kabrods. Mas nag-improve na AJ Edu ngayong taon. And yung tigas nito, yung maturity nito mga brods ay naandun na rin. Pero itong sa paparating na Rookie Draft 2025, ito pong kay AJ Edu ay 50-50 pa mga kabrods. Di pa natin alam kung magpapadeclare ito ng PBA draft ngayong 2025 dahil syempre ang isa rin naman sa magpapa-push dito ay ang Barangay Ginebra San Miguel, kung saan pwede nila itong ofera ng malaki para lang mapunta dito ng PBA at ma-draft nila mga kabrods. Dahil grabe, kung makuha pa nila si AJ Edu mga brods, mas lalo na. Pero yun, mas malaki yun kay Japet. And yun nga, baka mas mahirapan na rin si Junmar Fajardo dito. Dahil tumigas na rin si AJ Edu, nagpalapad na rin ng katawan, yung maturity neto nandun na rin. Yung footwork neto, maganda pa rin mga kabrods. Yung shooting neto na andun pa rin. Yung jumper, perimeter, outside shooting. Kaya nga ito ay biglang nakuha ng Japan B-League dahil yung skills pa lang neto sa Gilas Pilipinas, yung pinapakita neto sa international ay kakaiba talaga mga kabrods. Kahit nga mga NBA player yung makaharap neto, di ba? Kahit sila Karl Anthony Towns napapamangha na lang kay AJ Edu. Kaya kung mga brods, sa tingin nyo ba malaking boost ito sa lineup ng Ginebra pag nakuha nila ito pong dalawang rookies na ito, Kobe Paras plus AJ Edu? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.